sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay at subscribers ninyo. Hindi po talaga ako mahilig mag-broadcast ng mga nararamdaman ko. Pero para sa taong mahal ko ay gagawin ko para maging masaya siya sa araw na marinig niya ito sa YouTube. Ito yata ang pinakaunang beses na gagawin ko ang magdrama at mag-share ng mararamdaman ko sa lahat ng tao at mga avid subscribers ninyo. Masaya ako kapag nakakaparinig ng programa ninyo dahil isa din po ako sa mga masugid na tagapakinig nito. Hindi ako magaling sa pagsusulat pero gusto kong ibahagi sa inyo ang storya ng pag-ibig ko. Kung paano ako nagmahal at masaktan, makabangon at magmahal ulit. At sa pamamagitan ng pagsulat kong ito sa inyo, for sure, may mapapasaya akong tao. At yon ang special someone ko. Sana'y mabasa at mapaunlakan ninyo na may upload sa YouTube channel ninyo. Papa Dudut, itago nyo na lamang ako sa pangalang Annalyn. 25 years old, tubong albay at isa ko sa mga libu-libong tao na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Hindi ito ang unang beses na umalis ako sa aming lugar para magtrabaho. Marami na rin kasi akong napuntahang lugar sa Visayas tulad ng Tacloban, Boracay at Bacolod para magtrabaho. At sa bawat lugar na napupuntahan ko, isa lang ang nasa isipan ko, ang magtrabaho ng magtrabaho. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko ang mag-boyfriend dahil masyado akong focus kung paano ko mapapaunlad ang sarili at pamilya ko. Dakilang NBSB ako o no boyfriend since birth. Yan ang bansag sa akin ng mga katrabaho at kaibigan ko. Hindi pa kasi ako nagbo-boyfriend kahit na kailan. Kahit graduate na ako ng college pero sabi nga nila, hindi dapat umiikot ang buhay ko sa puro trabaho at pamilya. Kailangan ko rin daw makahanap ng taong magmamahal sa akin at mamahalin ako. Oo, sangayon ako sa mga sinasabi nila. Hindi naman kasi ako manhid para hindi makaramdam ng atraksyon sa mga lalaki. At tulad din ng maraming babae, pangarap ko rin makahanap ng right man at the right place and at the right time. Gusto kong matutunan kung paano magmahal at mahalin. Gusto kong maranasan kung totoo nga ba ang mga napapanood ko sa mga movie at teleserye. Kung may martir nga ba sa pag-ibig. Kung may happy ending. At kung mararamdaman mo ba talaga ang tunay na pag-ibig. Paano ba natin malalaman kung siya na ba talaga ang nakatakda para sa atin? Ang dami kong tanong na gusto kong masagot. At sa kagustuhan ko rin na hindi kantsawa ng mga katrabaho ko ay sinagot ko si Bernard na masugid kong manliligaw ng mga panahong yon. Papa Dudut, mabait si Bernard, maalaga at mapagmahal. Walang oras na hindi niya ako iti-text o tatawagan man lang para masiguradong maayos ako. Hindi din siya nakakalimot na ihatid at sunduin ako sa trabaho para ihatid sa bahay. Naging maayos ang pagsasama namin ng ilang buwan kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko naman talaga siya minahal. Inaamin ko na sinagot ko siya nang hindi ko man lang nararamdaman ang pagmamahal na sinasabi nila, pero nagbabaka sakali ako
na baka kalaunan sa relasyon naming dalawa ay matutunan ko rin siyang mahalin. Nung una ay kinikilig at natutuwa ako tuwing tumatawag o nagte-text siya. Pero dumating ang araw na biglang nainis na lamang ako at nagpa siyang makipaghiwalay sa kanya dahil na din sa sobrang effort niya. Dumating din sa punto na pakiramdam ko ay nasasakal na ako sa minu-minutong text at tawag niya. At dahil hindi ko nga siya natutunang mahalin ay napagpasyahan kong makipaghiwalay agad sa kanya. Nagkaroon pa ako ng sunod na boyfriend pagkatapos ni Bernard, si Ryan. Pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin at naghiwalay din kami kaagad. Na mga panahon na yon, sinabi ko sa sarili ko na hindi na muna ako maghahanap ng taong mamahalin dahil hindi ko din naman sila naaasikaso. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal na hinahanap ko. Hanggang sa nakilala ko si Jet. Tumagal kami ng mahigit 1 taon at doon ko naramdaman kung paano talaga ma-in love. Yung kaya mong gawin ang lahat para sa kanya kahit alam mo sa sarili mong mali na. Naging maayos ang relasyon naming dalawa kahit long distance relationship ang meron kami. Pero dumaan ang mga araw na unti-unting nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kung dati halos araw-araw kaming magkausap through chat, text and phone calls. Ngayon ay biglang naglaho na parang bula. Ni hindi siya nagparamdam ng ilang buwan at nung makausap ko siya ulit, ang sabi niya, hindi nagwo-workout ang relationship naming dalawa. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahon na yon dahil alam ko sa sarili kong mahal ko siya. Na minahal ko siya ng sobra. And that was the time I considered him my first heartbreak. Unfair man pakinggan sa mga ex ko pero siya lang talaga ang taong minahal ko kahit magmukha akong tanga. Hindi ko ininda at sa sobrang katangahan ko ay nagpunta pa ako dito sa Maynila para makita at makausap siya ng personal. Nagkita nga kami pero kahit anong gawin ko ay hindi ko na maibalik pa ang dating kami. Papadudot na pagpasyahan naming dalawa na maghiwalay na dahil din siguro malayo kami sa isa't isa. At wala nang ganong chance na magkasama kaming dalawa. Babalik na kasi siya sa Mindoro at ako ay dito na mamamalagi sa Maynila. Itinakda siguro ng tadhana na hindi kami magkatuluyan. It was then I realized na dapat nga sigurong ihanda ko muna ang sarili ko mentally and emotionally bago pumasok ulit sa isang relasyon. It became a habit to me na maging manhid na lamang ang feelings towards sa mga lalaki na nakakasalamuha ko. Akala ko kasi dati, pag nakapag-decide ako na mag-love life ay magiging smooth ang lahat at aayon sa fairy tale na may happy ever after. Akala ko, pag pinili mo ang taong mamahalin mo ay magiging okay na ang lahat at magkakatuluyan na kayo. Pero mali ang akala ko. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko si MJ. Siya ang taong hindi mo akalaing makakasundo ko. Masyado siyang presko at babaero kahit na hindi naman siya gwapo. In short ay feeling pogi. Pakiramdam niya lahat ng nakatingin sa kanya ay may gusto ng agad sa kanya. Hindi na nga gwapo, makapanlait, akala mo'y kung sino. I hated him kahit na hindi ko pa siya namimit personally. Kaya nung time na in-approach niya ako tapos unang bati niya sa akin ay hi baboy. Nang gagalaiti talaga ako sa galit. Sabi ko sa kanya, bakit close ba tayo? Tawa lang ng tawa noon si MJ. Halatang nangaasar talaga sa akin. Siyempre lalo ako naimberna. Oo, inaamin kong chubby ako. Pero hindi naman ganon kataba para tawagin niyang baboy, diba? Doon pa lang ay alam kong hindi ko na siya makakasundo. Feeling close masyado, akala mo naman ay napakagwapo. Bukod doon ay 4 na taon ang tanda ko sa kanya. Wala siyang galang at ang yabang. Hindi ko alam kung anong intensyon niya pero kinuha niya ang number ko sa kapatid ko. Kaibigan niya kasi ang kapatid at pinsan ko kaya hindi ko din maiwasan na makita siya kahit na ayaw ko.
hanggang sa nag-send na siya ng message sa akin. Pero kahit sa text, ramdam ko pa rin ang pagka-feelingero niya. Ewan ko ba kung bakit asar na asar ako sa kanya. Kasi naman presence pa lang talaga niya tuwing dumadaan siya at binibisita ang mga friends niya. Ay sobrang naiirita na ako. Sabi ko pa nga sa sarili ko kahit kailan ay hindi kami magkakasundo. Hindi ko nga alam kung bakit kalaunan ay naging magkaibigan kami. Siguro dahil lagi ko na rin siyang nakikita. I get to know him better noong araw at gabi na siyang tumatawag para magkwentuhan lang nang magkwentuhan habang nasa duty siya. Ewan ko ba. Hindi ko din alam kung ano ang nangyari pero bigla na lang nagkasundo kaming dalawa kahit na hindi kami magkaedad. Impluwensya din siguro yon ng barkadang kinabibilangan namin. We became very close na ang turingan naming dalawa is mag-best friend na. Lahat ng bagay na isi-share ko sa kanya including my first heartbreak na tanging siya lang ang nakakwentuhan ko mula nang mangyari yon. Papadudot sa maiksing panahon ay pinagkatiwalaan ko siya ng mga sekreto ko kasi naramdaman kong sincere naman siya sa mga ipinapakita niya. July 2012 nang magsimula siyang manligaw sa akin. Noong una ay binasted ko na agad siya kasi meron akong golden rule na ang kaibigan ay dapat kaibigan lang, walang talo-talo. Ever since na maging close kaming dalawa, alam niya ang mga bagay na yon. Pero papadudot ewan ko ba sa kanya at kahit paulit-ulit kong sinasabi na hindi pwede sa maraming dahilan, ay hindi pa rin niya ako tinigilan. Naging porsigido siya na mapasagot ako kahit alam niya na may sinusunod akong pamantayan sa buhay at ilang buwan din siyang nanligaw para lang makuhang matamis kong oo. Samantala sumapit ang December 27, 2012. Birthday ko nang maayos ang friendship status namin ni MJ. Binigyan niya ako ng ice cream na may kasamang singsing sa ibabaw noong araw na yon. At sobrang natuwa naman ako. Hindi ko alam kung bakit singsing pero nang makita ko ang suot niya ay doon ko nalaman na magkaparehas ang itsura at may pangalan naming dalawa na naka-engrave doon. Kahit sabihin pa niya na ako lang ang kauna-unahang babae na binigyan niya ng ganong regalo ay hindi ako nagpatinag sa paninindigan ko na ang kaibigan ay dapat kaibigan lang. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. At nararamdaman ko naman yon pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Nakatatak sa isipan ko na dapat nasa friend zone lang kami. Papadudot umuwi ako sa probinsya namin not knowing na doon pala magbabago ang status naming dalawa. Hindi naman kasi ako naniniwala sa love at first sight. Basta ang alam ko lahat ng bagay na tututunan at napag-aaralan. Wala na akong ibang nagawa kundi ang subukang mahalin siya. Nagbabaka sakali ako na baka siya na ang lalaking hinahanap ko. Ang taong magmamahal sa akin at mamahalin ako. Kaya papadudot kahit may pamantayan ako sa isang kaibigan ay sinubukan kong pagbigyan siya na maging kami. Kahit na hindi ko pa talaga siya gusto na mga panahon na yon. Natukso lang kasi ako sa nabasa ko sa Chinese horoscope na dapat ay sagutin ko na ang nanliligaw sa akin bago mag-Chinese New Year. Dahil siya na raw ang magiging forever ko. Kaya kahit na hindi ko naman siya mahal noon ay sinubukan ko pa rin. Papadudod sinagot ko siya noong February 9, 2013, 11:25 p.m. bago mag-Chinese New Year. Through text at binigyan ko siya ng 1 month to prove na mas okay akong kaibigan kesa maging girlfriend. Inaamin ko na ang babaw ng dahilan ko. Pero siguro that time ay wala na siguro akong option. It's either break our friendship or make it to the next level. Makalipas ang 3 araw pagkatapos ko siyang sagutin ay bumalik ako sa Maynila at nag-usap kami. At first naiilang ako pero nawala din yon. Nung kinampante niya ako na wala pa rin magbabago sa samahan naming dalawa. Binala ko pang makipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng 1 buwan dahil ayaw din ng pamilya ko sa kanya sa sobrang presko at babaero niya. Oo, babaero siya kahit na hindi naman siya gwapo.
Hindi siya siguro seryoso sa mga nagiging karelasyon niya, kaya pinagsasabay niya ang mga babae. Binala ko pa nga na pagselosin siya kasama ng kaibigan naming dalawa para siya na mismo ang kusang makipagkalas at ma-realize na hindi talaga uubra ang relasyon naming dalawa. Pero Papa Dudut, nakita ko ang effort niya sa loob ng isang buwan. Araw-araw niya akong binibisita sa bahay at minsan pa nga ay dinadalhan ng bulaklak. Kahit nag-e-effort siya na gawin ang lahat para maging maayos kami, ay hindi pa rin talaga nabubuwag ang desisyon ko na makipaghiwalay sa kanya matapos ang isang buwan. Ngunit nagulat na lamang kami noong March 9, 2013, isang buwan makalipas ng araw ng pagsagot ko sa kanya. Dumalaw siya sa bahay namin at naglakas loob na magpakilala sa tita ko kahit alam niyang hindi siya gusto ng pamilya ko. Doon kasi ako nakatira habang hindi pa ako nakakahanap ng maupahang bahay. Binigyan niya ako ng bouquet of flowers and teddy bear. Siyempre kahit na hindi ko siya mahal bilang boyfriend, hindi ko may pagkakaila na kinilig ako, na natuwa ako. Ang babaw ko pero hindi ko kasi akalain na ganun niya tinitreasure ang pagiging kami. Kahit alam niya sa sarili niya na napilitan lamang ako. Sa ginawa niyang yon, Papa Dudut, nawala sa isip ko na makipaghiwalay na muna sa kanya. Hindi ako materialistic na tao pero sa ginawa niya ay naramdaman ko kung gaano niya pinapahalagahan ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, hindi pa rin siya tumigil sa mga effort niyang pasayahin ako. Nagpatuloy ang relationship namin ng masaya at maayos. Gumagawa siya lagi ng paraan para magkasama kami kahit minsan ay hindi magkatugma ang oras ng pasok naming dalawa sa trabaho. Araw-araw din niya akong sinusundo sa bahay para ihatid sa pinapasukan ko. Kahit alam niyang malilate din siya sa trabaho niya. Nagsisimba at namamasyal kami tuwing linggo at tuwing may time kaming dalawa kung saan-saan kami nakakarating para mag-explore at maghanap ng magagandang lugar at makakainan. Sobrang hilig din kasi naming kumain ng kumain. Samantala isinama din ako ni MJ sa probinsya nila para ipakilala sa mga magulang at mga kamag-anak nila. Alam ko kahit na magandang pakikitungo ng mga kamag-anak niya sa akin, ramdam ko pa rin na ayaw nila sa akin para kay MJ. Siguro dahil magkalayo ang edad naming dalawa. At siguro dahil na rin akala nila ay masama akong tao dahil sa mga nakakarating sa kanilang balita na hindi naman totoo. Iniisip din nila na baka apihin ko lamang si MJ o di kaya ay apakan ko ang pagkatao dahil nga sa hindi naman siya tapos ng pag-aaral. Papa Dudut, isa yon sa inaalala lagi naming dalawa kung paano ako matatanggap ng pamilya niya at kung paano namin mababago ang maling akala nila tungkol sa akin. Masama raw kasi ang ugali ko. Nakikita kasi nila ang unti-unting pagbabago ni MJ at yon ang ayaw nila. Nawawala na siya ng oras minsan sa pamilya niya kasi lagi na lang ako ang iniisip niya. Hindi na siya masyado nag-i-stay sa bahay nila kasi nandoon na lagi siya sa bahay namin. Hindi na rin siya gaanong nakakatulong sa kanila dahil nga kung wala siya sa bahay, lagi kaming gumagala. Pero Papa Dudut, kahit ayaw sa akin ng mga magulang niya, ay hindi pa rin kami tumigil na mahalin ang isa't isa. Mas lalo naming ipinakita sa kanila na hindi man kami magkaedad at magkapantay ng antas ng pinag-aralan. Masaya at mahal naman namin ang isa't isa. Hindi naman kami mayaman para maging mapili at husgahan siya pati ang kanilang pamilya. May mga pagkakataon na nag-aaway kami pero hindi natatapos ang araw nang hindi kami magbabate. Kasama ko siya sa lahat ng ups and downs ko sa buhay. Sandalan namin ang isa't isa. Natutunan ko siyang mahalin dahil na rin siguro sa pagpapahalaga at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Iniintindi niya ako sa lahat ng pagkakataon kahit sabihin pang mali na ako. Papa Dudut, kung tutuusin ay mas matured pa siyang magdala ng relasyon kesa sa akin. Di hamak na mas matanda pa ako sa kanya ng mahigit 4 na taon. Unti-unti kong nakita na siya na ang gusto kong makasama habang buhay.
Lahat ng simbahan na napuntahan naming dalawa, siya lagi ang pinagdarasal ko. Nasanay siya ang makatuluyan ko. Binigay ko sa kanyang lahat, pati yung nag-iisang bagay na alam kong dapat ko lang ibigay sa taong pakakasalan ko. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya at pagtitiwala ay nagawa kong isuko ang lahat. Papa Dudut, darating at darating talaga ang araw na kahit mga rules and regulations mo sa buhay ay mababali mo para lamang sa isang tao. Ang akala ko ay magbabago siya matapos may mangyari sa amin. Pero nagkamali ako at naramdaman kong mas lalo niya akong minahal. At dahil doon ay mas lalo ko din siyang minahal. Mas naging desidido akong ipagdasal lagi ang future naming dalawa na magkasama. Nakita ko kasi kung paano siya magplano para sa aming dalawa. Samantala'y nag-umpisa kaming mag-ipon at napagkasunduan naming magpakasal kapag 27 years old na ako. Pinakilala ko siya sa mga magulang ko at kahit siya ang kauna-unahang lalaking pinakilala ko sa kanila, agad naman siyang tinanggap ng mga magulang ko. Kahit na hindi siya tapos ng pag-aaral ay hindi yun naging hadlang para mahalin ko siya at pangarapin kong maging forever kaming dalawa. Wala naman kasi sa akin at sa pamilya ko kung tapos siya sa pag-aaral o hindi. Ang mas importante sa amin ay yung alam naming mabuting tao siya at mahal niya ako. Papa Dudut, nagpatuloy kaming maging masaya at malayo sa problema. Magkakaroon man agad din namang malalampasan. Siguro ng panahon na yon, masasabi kong true love na talaga ang nararamdaman ko sa kanya kahit sa unay napilitan lang akong pakisamahan siya. Dahil na rin siguro sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin, kaya ko siya natutunang mahalin. Kaya ko siya sobrang minahal. Pero hindi lahat siguro ng oras ay masaya lagi ang magiging sitwasyon naming dalawa. Dumating ang araw na nabuntis ako sa kagustuhan naming dalawa na magkaanak na. Hindi namin naisip ang mga magiging epekto nito sa kanya-kanya naming pamilya. Ako na panganay na may mga obligasyon pa na dapat asikasuhin at unahin, at siya na bunso na dependent pa sa pamilya niya. Hindi ko alam bakit biglaan namin gustong magkaanak. Pero isa lang ang alam namin. Handa na kaming maging nanay at tatay sa magiging anak naming dalawa. Noong nalaman kong buntis ako ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin yon sa kanya. Nasa probinsya kasi siya noon, basta ang alam ko lang ay binati ko siya ng Happy Father's Day. At doon siya sobrang natuwa. Hindi siya makapaniwala pero ramdam kong masayang masaya siya. Pero Papa Dudut, yung saya na napalitan agad ng lungkot at problema kung paano namin sasabihin sa mga magulang namin ang mga nangyari. Sa kagustuhan namin matapos lahat ng inaalala namin, hindi na kami nagdalawang isip na magsabi sa kanya-kanya naming pamilya. Nabigla ang mga magulang ko kasama ang pagkabigla ng mga magulang niya. Ang alam kasi nila ay nagbabala kaming magpakasal kapag 27 years old na ako at may sapat ng ipon na kaming dalawa. Hindi ko din masisisi kung bakit gano'n na lamang ang pagkabigla ng mga magulang niya dahil 23 years old pa lamang siya. Pero magkakaroon na kaagad siya ng pamilya. Nung una ang sabi ko sa kanya ay hindi niya kailangang panagutan ako kung hindi pa siya handa. At hindi pa handa ang pamilya niya. Pinapili ko muna siya kung gusto niya ba kaming makasama ng magiging anak niya o hindi. Gusto kong maging sigurado siya bago siya magdesisyon sa mga bagay-bagay nang sa ganoon ay hindi niya pagsisihan sa huli ang desisyon niya. Pero Papa Dudut, hindi naging hadlang yon kay MJ na gawin lahat para makasama niya kaming dalawa ng anak niya. Pinilit niyang sumama sa pamamanhikan at pag-uwi naming ng probinsya ang nanay niya. Doon namin pinagplanuhan ang kasalan na magaganap. Kasama ng pagpunta namin doon ng pakikipag-bonding niya at ng magulang niya sa pamilya namin. Samantala'y umuwi kami dito sa Maynila na masayang masaya dahil napagkasunduan ang ikasal na kaming dalawa bago pa ako manganak. Pagkabalik namin dito sa Maynila ay nasikaso na agad namin ang nalalapit na kasal.
Doon na din siya tumira sa inuupahan kong apartment kasama ng mga kapatid ko para maalagaan niya daw ako habang ipinagbubuntis ko ang anak naming dalawa. Saka na lang daw kami lumipat at bumukod pagkatapos ng kasal naming dalawa. Nag-seminar kami, kumuha ng lisensya at lahat ng requirement na gagamitin sa kasal. Kahit kami ay kapos sa pera at wala pa kaming ipon ay nagplano pa rin kami at umaasa na matutuloy ang kasal naming dalawa. Nagbabaka sakali siyang humingi ng tulong sa mga kamag-anak niya at hindi naman siya nabigo. Nakakuha siya ng kaunting perang pandagdag sa gastusin namin. Kahit nahihirapan akong makita siya na humihingi ng tulong sa mga kamag-anak niya, ay pinilit ko pa rin na suportahan siya kahit masakit sa akin. Na nakikitang inaapakan niya ang pride niya para lang makasal kaming dalawa. Alam kong mahal na mahal niya ako at gusto niyang makasama kaming dalawa ng anak niya. Kaya niya ginagawa yon. Doon ko talaga siya minahal ng sobra-sobra. Ipinakita niya sa akin na kahit na anong mangyari, magkakasama kaming dalawa. Pangarap kasi namin noon na makabuo ng sarili naming pamilya, hindi man kami mayaman pero masaya. Nakita ko kung paano siya magpursige na ikasal kami kahit alam kong nahihirapan siya. Kinailangan naming humingi ng tulong para makapag-provide kami ng pera sa nalalapit na kasal namin. Pero isang araw ay nagbago ang lahat. Umalis si MJ at nagpaalam na pupuntahan niya at nagpapasundo sa kanya ang ate niya sa Pampanga dahil nag-away ang mag-asawa. Ang sabi ko sa kanya ay pagpabukas na lamang ang pagpunta kasi baka gabihin siya. Kahit tinanong niya ako kung ano ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang umalis ng hapon na yon. Hindi ko sinabi ang dahilan kasi ayaw kong isipin niya na napaparanoid na naman ako sa maliit na bagay lang. Nalalapit na ang kasal namin at natatakot ako sa pamahiin ng mga ikakasal ay malapit sa disgrasya. Pero utos ng pamilya niya na puntahan agad at sunduin ang ate niya, kaya kahit ayaw ko ay sinunod niya pa rin ang kagustuhan nila. Hindi niya pa rin ipinagpabukas ang pag-alis niya. Para sa akin ay wala namang kaso kung sunduin niya ang mga magulang niya, kaya lang noong pinigilan ko siya at umalis pa rin nang hindi nakikinig sa akin. Naisip ko na kahit na ano palang sabihin ng mga magulang niya, kaya niyang sundin basta utos nila. Papadudot nakaramdam ako ng takot na baka isang araw kapag sinabi ng mga magulang niya na iwanan kami ng anak niya ay magagawa niya agad kasi yun ang utos sa kanya. Sa sobrang sama ng loob ko ay dinaan ko sa Facebook ang nararamdaman ko. Nagpost ako ng status na nagsasabing ang hirap sigurong makatuluyan ang isang tao ng kaunting salita lang ng pamilya, kaya ka nang ipagpalit sa iba. #certified sunod-sunuran. Alam ko na nabasa ni MJ yon pero dahil iniintindi niya ako, kasi alam niyang galit ako ay binaliwala niya yon. Umuwi siya sa bahay namin na nanghingi ng sorry at pinatawad ko naman kaagad. Nakita ng kapatid niya ang post ko at nakarating sa nanay niya kaya biglang nagkagulo. Nadagdagan pa ng mga chismis at kung ano-anong balita galing sa mga kapitbahay at malapit sa nanay niya na kahit doon pa man ay ayaw na rin sa akin para sa kanya. Samantala ay nakarating sa mga magulang niya ang balita at chismis ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Dagdag bawas na mga salita kaya nanggagalaiti sa galit ang nanay at ang tatay niya. Nang dahil sa chismis at maling impormasyon ay nakahanap sila ng dahilan para hindi ituloy ang kasal. Alam ko na may mali ako doon sa mga sinabi ko sa post. Alam ko na mali ako doon dahil doon ko pa inilabas ang galit at inis ko. Pero sapat bang dahilan yon para hindi nila ituloy ang napagkasundo ang kasal? Hindi man lang nila ako kinausap kung bakit ko nasabi yon. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag man lang. Hindi ako kinausap ng mga magulang niya. Hindi rin nila kinausap ang mga magulang ko. Basta bigla na lang walang kasal na magaganap. Bigla na lang hindi nila kami kilala at hindi man lang nagsabi na hoy walang kasal na magaganap. Parang biglang walang nangyari. Hindi nila ako kinibo ng ilang linggo.
Sa kabilang banda, lumipas na rin ang September 2014, buwan kung kailan kami dapat ikakasal, na walang paramdam ang mga magulang niya kung ano ang balak nila sa amin. Nagtanong na rin sa akin ang mga magulang ko kasi ang napagkasunduan na buwan ay lumipas na, pero wala man lang silang balita kung ano ang desisyon ng mga magulang ni MJ. Alam namin ang pamilya ko na problema nila ang panggastos namin sa kasal. Pero sana man lang ay kinausap nila kami ng maayos. Sana kung mali ang nagawa ko ay kinausap nila ako, ang mga magulang ko, para napagsabihan ako. Sana ay nagpasabi sila na hindi muna maitutuloy ang kasal dahil sa mga nangyari. At dahil sa kakapusan na rin sa pera. Pero kahit wala kaming narinig mula sa kanila, inintindi ko yon. Inintindi namin ang pamilya ko yon. Kasi alam namin na wala namang kaming magagawa kung ayaw na nilang ituloy ang kasal. Nabuntis lang ako ng anak nila at hindi ko na mababawi ang katotohanan yon. Pero Papa Dudut, kahit kinamuhian ako ng mga magulang niya, hindi pa rin kami nagpatinag. Pinagpatuloy pa rin namin ang pagsasama. Sabi kasi ni MJ, hindi naman mga magulang niya ang pakikisamahan ko kung hindi siya. Ipakita lang daw namin sa kanila na kaya na naming mamuhay at magkapamilya. Sinabi ko sa mga magulang ko yon, pero kahit masakit sa kanila na makitang ganon ang magiging sitwasyon ko ay inintindi pa rin nila ako. Kahit hindi sila payag na makipag-live-in muna, wala akong narinig sa kanilang sumbat. Sinuportahan pa rin nila kaming dalawa ni MJ. Pero sa desisyon naming dalawa, sobrang naggalit ang mga magulang niya sa akin at sa amin. Pinauwi niya sa probinsya ang pamilya niya. Pumayag naman siya kasi ayaw niyang may masamang mangyari sa mga magulang niya nang dahil sa sama ng loob sa kanya. Ayaw niyang itakwil at kamuhian siya ng mga magulang niya. Ayaw ko rin na itakwil siya ng mga magulang niya, pero sa nangyayari sa aming dalawa ngayon ay mas pipiliin kong maging ganon ang sitwasyon basta kasama siya. Alam ko naman kasi na hindi rin magtatagal ay maintindihan din siya ng mga magulang niya tulad ng pag-intindi sa akin ng mga magulang ko. Tulad ng dati, wala na naman akong nagawa. Natuloy ang pag-alis niya. May magagawa sana siya pero hindi niya rin ginawa. Bago siya umalis ay nag-usap kaming dalawa na babalik agad siya. Babalikan niya agad ako. Lagi niyang sinasabi na mahal niya ako at walang iwanan, pero nagawa niya pa rin na iwanan kami ng baby ko. Papa Dudut, buntis ako ng panahon na yon. Pero nagawa niya akong iwanan. Nagawa niya kaming iwanan ng anak niya dahil sa sinabi ng mga magulang niya. Hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na yon. Sobrang sakit ng nararamdaman ko nung iniwan niya ako at sumunod sa mga magulang niya. Naisip ko na mahal ba talaga ako ng taong ito? Minahal niya ba talaga ako o baka naman hindi pa talaga siya handang magpamilya o mag-asawa? Baka ako lang ang nagpipilit na maging kaming dalawa. Hindi ako makapag-isip ng maayos kung ano ang gagawin dahil paulit-ulit kong nararamdaman ang sakit ng pag-iwan niya sa akin. Na hindi ko nga naisip na buntis pala ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Papa Dudut, naglaho lahat ng pangarap ko na magkasama kaming dalawa at makabuo ng pamilya. Paano kami ng anak ko kung wala siya? Kailan siya babalik? Babalik pa kaya siya? Babalikan pa kaya niya kami ng anak niya? Mga tanong na hindi ko kayang sagutin. At ang tanging magagawa ko lang ay maghintay sa pagbabalik niya. Kahit pilit sinasabi ng aking pamilya na mag-move on na, hindi ko nagawa at hindi ko magagawa dahil umaasa pa rin ako na babalik siya. Magmukha man akong tanga sa maraming tao ay umaasa pa rin ako na babalikan niya kami ng anak ko. Samantala, may napag-usapan kami kung kailan siya babalik pero hindi siya dumating. Hindi siya nagpakita. Ang tanging na-receive ko lang ay text mula sa kanya na nagsasabing hindi siya makakauwi dahil maraming pinapaasikaso sa kanya doon sa probinsya nila. Masakit isipin na hindi niya kami binalikan. Na para bang ayaw niya kaming balikan. At sa kagustuhan kong mabuo ang pamilya na pinapangarap ko at maging happy ever after, ang istorya ng buhay ko ay kinulit ko siya.
Hinintay ko siya ng walang kasiguraduhan kung gaano katagal. Ni hindi ko nga inisip na nasasaktan ko ang mga magulang ko at mga kapatid ko dahil sa mga ginagawa ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paghihintay. Umasa pa rin ako na mabuo ang pamilya na pangarap ko. Na mabuo kaming tatlo. Na makagawa kami ng pamilya na kahit kapos, masaya at maligaya. May mga pagkakataon na nahihirapan ako, naiiyak at nagtatanong kung bakit nararanasan ko ang mga bagay na ito. Pero isa lang ang alam ko. Nagmahal lamang ako. Nagmahal lang ako ng sobra at hindi nagtira para sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbabalik niya. Walang kasiguraduhan kung magiging okay kaming dalawa. Pero tinanggap ko pa rin siya. Tinanggap ko siya ng buong buo kahit magmukha akong tanga sa lahat ng mga nakakakita at nakakaalam ng mga nangyari. Ganon talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Makakaya mong maging makasarili at huwag intindihin ang iba, makasama mo lamang siya. Tawagin man akong martir, okay lang sa akin. Kasi kahit ako ay hindi rin makapaniwala sa mga nagawa ko dahil lang sa salitang pag-ibig. Kahit ayaw at nagdadalawang isip ang pamilya ko, sinunod ko pa rin ang kagustuhan kong tanggapin siya at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Umasa ako na malalagpasan namin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Umaasa ako na desidido na talaga siyang panindigan ako at ang anak ko, kahit anuman ang sabihin ng pamilya niya tungkol sa akin. Pinagdarasal ko lagi na sana'y balang araw ay hindi maranasan ng anak ko ang mga sakit na nararamdaman ko. Sakit na maging second priority lang lagi sa buhay ng tatay niya. Sinuportahan naman ako ng mga magulang ko kahit nahirapan silang makita ang sitwasyon ko. Sa ngayon ay kasal kaming dalawa at meron ng 3 anak, pero sa February 2025 ay magiging pang-4 na ang aming supling. Ayos na rin naman ang buhay namin ngayon. Maganda ang trabaho ni MJ bilang head supervisor ng isang membership shopping center. Habang ako naman ay maganda rin ang trabaho. Home base ito para magkaroon ng oras para alagaan ang mga anak ko. Samantala, in good terms na rin kami ngayon ng mga biyanang ko at in-laws ko. Masasabi kong natanggap na rin nila ako makalipas ang maraming taon. Nakita naman kasi nila yung efforts ko at yung pagmamahal ko kay MJ, kaya sa huli ay naging kasundo ko na rin sila. Papadudod sa lahat ng nangyari sa buhay ko, kahit isa ay wala akong pinagsisihan. Maswerte ako kasi kahit naging ganito ang buhay ko ay hindi ako kailanman pinabayaan at tinalikuran ng pamilya ko. Maswerte pa rin ako kasi mabibiyayaan ako ng anghel na alam kong mamahalin ang pamilya ko at naming dalawa. At higit na maswerte ako dahil nakilala ko si MJ. Siyang ibinigay ng tadhana sa akin para magturo kung paano magmahal at mahalin. Kung paano masaktan at makabangon muli. Kung paano magmahal ng walang hinihinging kapalit. Na maging masaya kahit maraming problema at matutong lumaban kapag kinakailangan. Hindi man perpekto ang relasyon naming dalawa, ay mahal naman namin ang isa't isa. Kayo na po ang bahalang mag-ayos ng sulat ko kasi alam kong medyo magulo din ang pagkakabahagi ko nito sa inyo. Sana po ay mapaunlakan ninyong i-ere ang sulat ko na magiging sorpresa ko sa asawa ko. Tandem kasi kaming dalawa lagi sa pakikinig sa programa ninyo sa YouTube at minsan pa nga'y nagpapagalingan kami ng opinyon kapag alam naming magkaiba kami ng pananaw sa narinig naming kwento. Maraming salamat sa panahon na ginugol ninyo sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Annalyn. Maraming salamat, Annalyn, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Masasabi natin na ang pag-ibig ni Annalyn at MJ ay masasabi nating tunay at wagas at talagang ibinigay sa kanila ng tadhana. Paano makikilala ang isang tunay at wagas na pag-ibig? Upang maunawaan ang tunay at wagas na pag-ibig, kailangan nating malaman kung ano mismo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang matinding pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao.
Maaaring nakikita mo ang isang tao na kahanga-hanga at kanais-nais batay sa iyong paniniwala, panguhusga at karanasan. Ang pag-ibig ay isang malakas na emosyon na tinutulungan tayong gumawa ng mabubuting bagay para sa iba, gumawa ng mabuti para sa ating sarili, protektahan ang iba, at makaramdam ng kaligtasan sa buhay. Ang tunay at wagas na pag-ibig ay may katapatan at integridad. May pagkakaunawaan, may katapatan sa pagsasalita at bukas ang isipan. May paggalang sa iyong mga hangganan, prioridad at layunin. Patuloy ang atraksyon sa isa't isa. Walang pagkontrol, walang pagmamanipula at hindi nagbabanta. Handang magpatawad, handang tanggapin ang nakaraan. Tumupad ang mga pangako, inspirasyon ang isa't isa. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi perpekto ngunit nagtsatsaga na itama ang mga pagkakamali. May paggalang sa isa't isa. Hindi makasarili. Sinusuportahan ang paglago ng bawat isa. May magandang komunikasyon, walang ekspektasyon o limitasyon na itinatakda. May simpatya at pagsinta. Ano-ano ang maaaring gawin ng isang tao upang patunayang malinis at wagas ang kanyang pag-ibig? Maging tapat. Maging seryoso tungkol sa iyong nararamdaman. Sorpresahin siya ng mga maliit na bagay na gusto niya. Patuloy na pagbutihin ang inyong sarili. Kontrolin ang iyong galit. Batiin sila sa tuwing sinusubukan nila ang ibang bagay. Paalalahanan siya na mahalaga ito sa iyong buhay at ipakilala siya sa iyong pamilya at kaibigan. Panatilihin ang pag-ibig at gumugol ng oras ng magkasama. Sa mga taong nahanap nila ang tunay na pag-ibig, pahalagahan niyo ito. At sa mga naghihintay ay huwag po kayong mainip dahil darating din ang panahon na makikita ninyo ang tamang taong mamahalin sa tamang oras at sitwasyon. Basta ipaubaya na lamang natin ito sa Diyos dahil siya ang mas nakakaalam kung kailan nararapat itong ibigay sa atin. Hanapin po ang kaistorya horror para sa mga nakakatakot na kwento araw-araw. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.